Bilisan mo na magbihis, baka dumating na si tatay. Baka pabalik na galing ng tindahan. Ay, kailangan ba talaga magbihis na? Gusto ko muna sanang matulog, parang antok na antok pa ako. Kapag nahuli tayo, paano natin ipapaliwanag? Ayos ka rin, no? Matapos mo akong pagparausan, gusto mo magbibihis agad? Sabi mo kanina nung inaaya mo ko rito, hapon pa darating ang tatay mo. Dahil siya ang tatao sa tindahan ninyo. Ngayon iba naman ang sinasabi mo. Bakit biglang pabalik na agad? Daisy naman, nasa eskwelahan tayo, dapat ngayon, di ba? Siyempre kapag may nagsumbong na kapitbahay, malamang susugod uli sa tatay rito. Sasara na naman yan tindahan para lang huliin tayo sa ginagawa natin, Milagro. Eh alam mo naman palang mabubuking din tayo eh. Bakit niyaya mo na naman ako rito? Kating-kati ka na naman maikama ako ulit kaya... Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Bakit ang dami mo ata reklamo ngayon? Hindi ka naman dating ganyan, ha? Dati naman kapag sinabi kong bihis na at alis, ginagawa mo naman. Isa inaantok nga ako eh. Ayoko pang magbihis at ayoko pang umalis dito. Wala rin naman tayong pupuntahan. Umabsent ako sa eskwela para makasama ka. Tapos ano, pauuwiin mo na ako porque nakuha mo ng gusto mo? Anak ng pating naman, Daisy. Huwag ka maingay dahil baka marinig tayo sa labas. Tara na, mamaya na tayo mag-usap. Magbihis ka na dahil kung hindi, iiwanan talaga kita rito. Bahala ka kapag nadatnan ka rito ng tatay ko. Oo na, ito na magbibihis na. Oo. Ano na mga arte yan? Bigla ako nahilo at parang... nasusuka ako. Uy, nandito ka lang pala sa CR. Kanina pa kita yung nahanap. Ano, kamusta ang date ninyo kahapon ni Jared? Hoy, Daisy! Raya, nandito ka pala. Ano yung tinatago mo sa likuran mo, ha? Pagkain ba yan? Bakit dito ka kumakain sa CR? Ha? Wala to. Susto naman ang damot. Para ka naman laging gugulangan. Patingin nga! Wala nga to. Patingin nga, sabi! Sabi na kasi wala to eh. Preg test? Oh my gosh! Buntis ka? Buntis ka ba, Daisy? Shh! Raya, huwag kang maingay. Daisy, alam na ba ni Jared to? Oh my gosh! 3 months pa lang kayo ni Jared. Bakit hindi kayo nag-ingat? Bakit hindi kayo nag-condom? Ano? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na dapat pumayag na ako sa gusto ni Jared na may mangyari sa amin dahil masarap at dahil makakatulong para mas maging malapit kami sa isa't isa? Sabi mo nga lalalim ang pagsasama namin. Oo nga, sinabi ko nga yun, pero hindi ko sinabing magpabuntis ka. Sabi ko lang, be happy, have fun, enjoy! Be happy? O ngayon, mukha ba akong happy? Mukha ba akong nag-e-enjoy? Eh bakit ka kasi nagpabuntis? Hindi ko naman sinadyang magpabuntis. Nangyari lang. Ano? Anong sinabi niyo? Buntis ka, Daisy? Ma'am Ramos. Daisy, lalabas na ako. Sa faculty office tayo, Daisy. Ma'am. Magsabi ka ng totoo, Daisy. Buntis ka ba talaga? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Alam na ba ng ama? Si Jared ba? Alam na ba ng mga magulang mo? Po, ang dami namang tanong. Nalilito po ako. Isa-isa mong sagutin ang mga tanong ko. Mali ito, Daisy. Maling-mali. Ano? Sumagot ka! Sa home pregnancy test ko pa lang po tiningnan. Sasabihin ko pa lang po kay Jared. Oo, wala pa pong nakakaalam na iba, lalo na sa bahay. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin. Hindi madali itong ipinasok mo, Daisy. Sana lang naisip mo yan bago mo ginawa para naiwasan sana to. Malaking kasalanan itong ginawa mo. Pero tapos na, ma'am. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Hindi ko na mababawi o mababago ang nangyari na. Kahit pa ilang beses ko isipin na mali ang ginawa ko, nagawa ko na. Ano pang saysay kung paulit-ulit pa ninyong sasabihin? Buntis na ako at hindi ko alam kung paano gagawin ko ngayon. Ang una mong dapat gawin ay kausapin ang mga magulang mo. Isama mo ang lalaking nakabuntis sa'yo. Dapat panagutan niya yan. Jared! Ang nobya mo nandito na naman! Pauwi mo na nga at gabing-gabi na! Kaka-istorbo, dis oras ng gabi. Doorbell pa ng doorbell. Sige ba, ako nang bahala!
Daisy, bakit nandito ka? Alam mo naman nagagalit si tatay kapag ginagabi ka rito. Jared, kailangan nating mag-usap. Bukas na lang, umuwi ka na. Matutulog na kami. 9:00 pasado na Hindi mo man lang ba itatanong kung bakit namamaga ang mata ko at kung bakit ako nandito? Malamang namamagaya ang mata mo kasi umiyak ka. Iyakin ka naman talaga pero... Bukas na lang tayo mag-usap. Mapapagalitan ako kapag nagtagal pa tayo magkausap dito. Jared, buntis ako. Ano? Buntis? Anong kalokohan ba yan, Daisy? Paano ka mabubuntis? Ano? Anong paano? Malamang dahil sa mga ginagawa natin. Pero nagkakapote ako. Alam mo naman yan. Maingat ako. Baka naman hindi sa akin yan, Daisy. Ano? Anong hindi sa'yo to? Alam mong ikaw lang ang nakauna sa akin at ikaw lang ang lagi kong kasama. Nag-iingat nga ako. Imposibleng sa akin yan. Imposible. Kaya kung sino man ang ama niyang pinagdadala mong yan, sa kanya ka magpunta. O kung ipipilit mong sa akin kahit hindi naman, ilaglag mo na lang. Basta hindi ko papanagutan yan. Sigurado ko hindi ako ang ama niyan. Jared, ikaw ang ama ng batang to, maniwala ka sa akin. Jared, ano ba? Ano ba pinag-uusapan nyo? Di ba pwede bukas yan? Papasok na! Uwi na si Daisy! Jared, ano? Ganito na lang ba to? Pababayaan mo kami ng anak mo? Hindi ko matatanggap yung sinasabi mo, Daisy. Hindi ako ang ama niyan. Pag alam ka ng lalaki mapipikot mo, hindi ako magpapaloko sa'yo. Sige na, umalis ka na. Bago pa tuloy magalit ang tatay ko at pati ako madamay pa. Jared! Walang iya ka, Jared! Walang iya ka! Nasaan na ba itong si Daisy? Aba, 10:00 pasado na, wala pa. Hindi ba nagsabi kung saan pupunta? Ganun na ba kaabala mga grade 11 ngayon? Senior high school Ganun yata talaga. Mabuti na lang din at ilang taon na lang makakapagkolehiyo na siya. O kung gugustuhin niya magtrabaho na, pwede rin naman. Kaya nga kahit agapan ko ang pag-aaral sa kanilang magkakapatid ginagawa ko. Para hindi sila matulad sa buhay nating isang kahig, isang tuka. Pero magpahinga ka rin at alam mo namang mahina yung puso mo. Ayan na pala si Daisy. Oh, saan ka ba nanggaling? Hindi ka man lang nagpaalam. Alalang-alala kami ng nanay mo sa'yo Tay, Nay. Anak, ano nangyari? Oh. Bakit ka umiiyak? Ha? Magang-maga ang mata mo. Daisy, anak. Patawarin niyo po ako. Patawad. Bakit anak? Patawarin niyo po ako. Dahil buntis ako. Ano? Buntis ka? Tay! Marco! Mabuti na lang at hindi malubha ang inabot ng tatay mo. Tumahan ka na. Makakasama sa iyo at sa apo ko ang patuloy mong pag-iyak. Patawarin niyo po ako, Nay. Alam ko pong mali. Pero... Nabigla lang ang tatay mo, Daisy. Kahit naman ako nabigla din. 17 ka pa lang, anak. Batang-bata ka pa. Nay, hindi po papanagutan ng nobyo ko tong baby. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sabi niya, ipalaglag ko na lang daw kasi hindi daw niya matatanggap. Walang hiyang lalaki yan. Hindi na siya natakot sa Diyos. Anong kasalanan ng bata sa sinapupunan mo? Nagpakasarap siya tapos ngayong nagkabuntisan na, tatakasan niya ang responsibilidad? Anong klaseng lalaki ba yan? Huwag niyo na lang pong sabihin kay tatay dahil baka makasama sa kanya kapag nalaman niyang walang kwentang tao palang lalaking pinagkatiwalaan ko. Kung hindi niya kayang panagutan ang ginawa niya, mabuti na rin ngayon palang layuan mo na siya, Daisy. Jared! Rhea! Nag-uusap na ba kayo ni Daisy? Diba, buntis siya? Ano naman
kailangan namin pag-usapan. Mukhang buntis nga siya pero hindi sa akin ang pinagbubuntis niya. Sigurado ako doon. Paano ka naman nakasiguro? Maingat ako, Rhea. Ang dami ko nang nagalaw na babae, hindi pa ako pumalya. Anong ibig mo sabihin? Basta hindi sa akin ang batang dinadala niya. Sa pagkakaalam ko, ikaw pala nga naging boyfriend ni Daisy. Pahala ko na kung anong gusto mong isipin. Basta, sinasabi ko sa'yo, Rhea, hindi sa akin ang batang yun. Hindi ko nabuntis si Daisy. Alam mo, na-realize ko nga hindi naman talaga inosente yung Daisy na yan. Baka walang babae ang kaibigan mo. Sana pala hindi na lang ako nagpatulong sa'yo para ligawan siya Ha? Akala ko seryoso ka sa kanya. Pinakilala mo pa nga siya sa tatay mo, diba? Paano? Ayaw sumama sa bahay namin kaya pinakilala ko na. Kilala naman ng tatay ko lahat na nagiging syota ko Matagal mo na ako kilala, di ba, Rhea? Sa akin ka maniwala. Hindi ako ang tatay na ipinagbubuntis ni Daisy. Akala niya mapipikot niya ako. Hindi na ako Kung hindi ikaw ang tatay, sino? Oh, malay ko kung sino pang kinakatagpo niya kaibigan mo. Basta sa akin ka maniwala. Buti na lang maaga pa lang nalaman ko na kung anong klaseng babae ang si Daisy. Ano siya? Mauna na ako, andyan na pala ang tropa ko. Grabe. Hindi ko akalaing magagawa ni Daisy ang ganun. Malandi pala talaga siya. Akala ko pa naman kung sinong santa-santita. Kaya naman pala laging absent yung si Daisy. Imbis mag-aral, lalaki yung inaatupag. Kala mo kung sino mabait mo at ngayon, maaga naman palang mabubuntis. Sabi pa ng kaibigan niya, hindi naman daw boyfriend niyang tatay nang ipinagbubuntis. Grabe no, malandi pala. Kawawa yung boyfriend. Alam ko 3 months pa lang sila ng lalaki niya agad. Nagpabuntis pa. Anong pinag-uusapan nyo? Huwag na kayo magbulungan. Alam naman na ng lahat ang tungkol kay Daisy. Oo nga, kalat na nga sa buong campus. Nagalit pa nga si Miss Ramos Akala niya kami ang nagchichismis. So Rhea, papasok pa ba si Daisy? Aba, hindi ko alam. 1 week na siyang absent simula na atakihin ng tatay niya nang malamang buntis siya. Baka naman hindi na pinapalabas ng bahay kasi malandi nga. Pwede. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag pumasok yan si Daisy, huwag niyo na lang pansinin. For sure magpapaawa effect yan. Naku, hindi na niya kami mabubola. Pa-innocent effect pa. Makati naman pala sa higad. Pakawala. Diba? Ay, dapat talaga hindi ko na lang nilakad si Jared sa kanya. Masamang babae naman pala. Anong sinabi mo? Anong sinasabi niyo? Sino masamang babae? Sino pakawala? Rhea, ikaw ba na kaibigan ko nagpapakalat ng balita tungkol sa akin? Kaya naman pala pagpasok ko pa lang ng campus, pinagbubulungan na ako. Nagpakalat ng balita? Eh di ba, totoo namang buntis ka? Nagsabi lang ako ng totoo. Tinatanong nila kung bakit absent ka na naman. Alam mo namang magsinungaling ako, buntis ka naman talaga, di ba? Maitatago mo ba kapag lumaki na yung tiyan mo? Anong karapatan mong ipamalita sa ibang nangyari sa akin? At anong sinasabi niyo kanina na hindi si Jared ang ama nitong nasa tiyan ko? Ay wow, confrontational ka pala. Lakas mo makasugod Sabi ni Jared, hindi niya raw anak yan. Rhea, si Jared lang ang naging boyfriend ko. Ikaw pa nga naglakad sa kanya sa akin. Sabi mo, seryoso. Sabi mo, bigyan ko ng chance. Sabi mo, Ay wow! So parang kasalanan ko pa na naging kayo. Sa akin mo ngayon isisisi ang kalandian mo? Sinampal mo ako? Bakit? Dahil sa sinabi ko? Malandi ka naman talaga! hindi ako malandi. Nagmahal lang ako. Huwag mong gawing excuse na nagmahal ka lang. Ang sabihin mo, malandi ka talaga. Hindi ba ikaw pa nga nagsabi sa akin na enjoyin ko lang? Na mahal ako ni Jared kaya pagkatiwalaan ko siya. Ano naman pakialam ko sa inyong dalawa? Desisyon mo yan. Huwag mong isisi sa akin. Ang sinasabi ko lang, kung hindi dahil sa mga udyok mo, hindi ako magkakaganito. Pero ngayon, ikaw pang unang nanghuhusga sa akin. Anong klaseng kaibigan ka? Wow! So ano ako, bad influence? Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw tong nagpabuntis tapos ako sisisihin mo? Pasalamat kang buntis ka. Kung hindi, pinagulong na kita sa sahig. Ayaw mo pa masabihang malandi ka? Malandi ka naman talaga. Si Jared na nga ang nagsabi, hindi siya ang ama ng bastardo mo. Walang iya ka! Walang iya kayong lahat! Nagsasabunatan na sila. Tawag niyo si Miss Ramos. Una, yan na lang natin titigilan yan. Pustahan na lang tayo kung sino unang bibitoy sa kanila ang talo. Rhea, Daisy, tumigil na kayo! Nay,
hindi na muna ako papasok. Ako na lang muna mag-aasikaso dito sa bahay pati sa mga kapatid ko. Pumasok ka. Ayos lang kami ng tatay mo. Nakalabas naman na siya ng ospital at magpapalakas na lang. Pwede na nga raw siyang pumasok ulit sa pabrika sa isang araw. Pero Basta anak, pumasok ka. Sige na. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Eto pala, ipinabili yan ng tatay mo kanina bago kami umuwi galing ng check-up niya sa health center. vitamins? Oo anak, prenatal vitamins yan. Wala raw silang ganyan sa center kaya kami na lang ang bumili. Teka, ano yan? Bakit may sugat ka sa leeg at sa braso? Ano nangyari? Nakamot ko po. Maghahain na ako, Nay, para makakain na tayo. Nasaan po pala si tatay? Sinundo ang mga kapatid mo sa tita mo. Pabalik na yun. Galit po ba si tatay? Mag-usap na lang kayo pagbalik niya, ha? Hoy, Daisy! Lumabas ka rito, Daisy! Teka, si Delia ba yun? Nani ni Rhea? Lumabas ka rito, Daisy! Lumabas ka! Nay, wag na po! Tara na, umuwi na tayo! Hindi tayo uuwi hanggat hindi kami nagtutos ng Daisy na yan sa ginawa niya sa'yo. Delia, ano bang problema at nagsisigaw ka riyan? Nakakahiya sa mga kapitbahay! Nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung anak mong nabuntis kahit 17 anyos pa lang? Delia, wag kang mag-eskandalo rito. Yang malanding anak mo, kapal ng mukha para saktan tong anak ko. Tingnan mo, may kalmot sa mukha at may pasapa. Dahil lang sa nagsabi ng totoong anak ko tungkol sa pagbubuntis niyang si Daisy. Huminahon ka muna, Delia. Awayan ng mga bata yan. Bakit ka nakikialam? Eh kaya napapariwara yung anak mo dahil hindi mo binabantayan. Hindi mo pinapakialaman. Kung hindi mo kayang suhentohin yan, ako na ang gagawa. Aling Delia, si Rhea naman ang nag-umpisa eh. Sinabihan niya ako ng mga hindi magagandang salita at ipinapamalita pa ako sa mga kaklase namin na ano? Na malandi ka? Eh totoo naman, kaya ka nga nabuntis. Delia! Umalis na kayo bago ko pa kayo ipabarangay. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Umalis na kayo! Alis na! Grabe, buntis pala si Daisy, no? Kaya naman pala na ospital ang tatay. Grabe, malandi nga pala talaga. Hindi pa kaibigan niya yung Rhea. Bakit magkaaway na ngayon? Konsentidor kayong mga magulang! Hindi pa tayo tapos. Kayong ipababarangay ko! Mabuti naman nakatulog na si Daisy. Ang tagal bago ko napatahan sa pag-iyak. Awang-awa ako sa anak natin, Marco. Tinalikuran na siya ng lahat ng tao. Hindi ko inakalang magagawa ni Rhea ang ganun kay Daisy. Siguro ngayon, alam na ni Daisy na wala siyang ibang maaasahan kung hindi tayo na pamilya niya. Naibigay mo ba ang vitamins niya? Tumahan ka na. Oo, naibigay ko kanina. Nakahiram ka ba ng pera kay Ate Celia? Oo. Galit na galit ang ate nang malamang buntis si Daisy. Pero mabuti na rin sa atin ang galing kaysa marinig pa niya sa iba. Lalo na ngayong kumakalat na sa barangay ang nangyari dahil sa pagsugod ni Delia. Pinautang ka ba? Alam mo naman na yung ipinambili natin kanina ng vitamins, yun na lang yung huling pera natin. Wala na tayong pangkain sa mga susunod na araw. Oo, pinautang naman ako. Lubog na naman tayo sa utang. Baon na naman tayo. Makakaahon din tayo. Ang importante ngayon, ang kalusugan ni Daisy at ng ipinagbubuntis niya. Oo nga pala. Kausapin mo si Daisy kapag may pagkakataon ka. Akala niya galit ka sa kanya. Saka na lang, Elena. Tama na munang ikaw ang nakakausap niya. Ayoko muna siyang kausapin. Kailangang malaman ni Daisy ang bigat ng ginawa niya. Sino ba yan? Nariyan ba si Jared? Tatay ako ni Daisy. Wala siya. Umalis ka na. Kung ano man ang pakay mo sa anak ko, ako na nagsasabi sa'yo. Umalis ka na! Nakikipag-usap ako ng maayos dito. Kailangan kong makausap si Jared. Para ano?
para ibintang at ipako sa kanya ang pinagbubuntis ng anak mo. Ganyan ba ang turo mo sa anak mo? Iwasan ng responsibilidad? Matapos ang ginawa niya sa anak ko, tatakbuhan lang niya. Hindi nga daw kay Jared ang batang ipinagbubuntis ng anak mo eh. Bakit ba ginigit nyo kay Jared ang bata ha? Hindi nga raw sa kanya eh. Naniniwala ako sa anak ko. Mas lalo naman ako. Si Jared na nagsasabi ng totoo. Paaminin mo yung anak mo kung sino talaga ang nakabuntis sa kanya ha? Nagpupunta nga yan dito sa bahay namin kapag walang tao. Pakawala yung anak mo eh. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo! Totoo naman eh. Dapat binantayan mo para hindi kayo nasalisihan. Kaya masama rin ang ugali ng anak mo dahil nagmana sa'yo. Umalis ka na ha. Wala kang mapapala dito. Baka mamaya kapag inatakay ka sa puso, pati yun ipako mo sa amin. Isisi mo pa sa amin yan. Umalis ka na! Wala kayong mapapala dito. Tay! Tay, umuwi na po tayo! Tama na po! Makakasama to sa inyo! Tama na po! Oo, Daisy, tama yan! Uwi mo na yung tatay mo. Huwag na rin kayo magpapakita rito ha. Kahit kailan, hindi ka welcome dito. Lalo na yung bastadong anak mo. Walang yaka. Tay, huwag niyo na lang po pansinin. Please, tay, kumalma po kayo. Please, umuwi na po tayo. Mabuti at nahabol mo ang tatay mo. Kung hindi mo siya nasundo, baka kung ano na namang nangyari sa kanya. Patawarin niyo ako, Nay. Pati kayo nadadamay at nahihirapan dahil sa pagkakamali ko. Hihinto na lang po muna ako sa pag-aaral. Tutulong na lang ako dito sa bahay at maghahanap ng pagkakakitaan. Ayoko maging pabigat kami ng anak ko. Mas mapapabuti ang buhay mo kung itutuloy mo pa rin ang pag-aaral mo, Daisy. Senior high school ka na. 1 taon pa matatapos itong grade 11 mo. Pwede ka na magkolehiyo o kumuha ng kursong bokasyonal. Pero kinukotsa ako ng mga tao. Masama po ang tingin nila sa akin. Totoo ba ang sinasabi nila? Totoo naman pong naglandi ako kaya ako nabuntis. Importante pa ba ang opinyon nila, anak? Hindi ko po alam. Siguro. Oo. Kasi nasasaktan ako sa sinasabi nila. Anong una mong naisip nang nalaman mong buntis ka? Gusto ko pong bumalik sa nakaraan para hindi ko gawin ang bagay na yon. Sana hindi na lang ako nakipagrelasyon. Hindi na lang din sana ako bumarkada. Ngayon mag-isa lang ako. Iniwan nila akong lahat. Takot ako na. Hanggang ngayon natatakot po ako at nahihiya. Nahihiya po ako sa inyo ni tatay. Paano ang bata? Ano ang naisip mo? Hindi ko po kayang gawin ang sinabi ni Jared, Nay. Hindi ko kayang ipalaglag ang batang to. Bukod sa kasalanan sa Diyos, hindi niya kasalanan na nabuo siya. Kasalanan ko kaya dapat ko siyang panagutan. Kahit alam kong mahirap. Para sa akin, sapat na naisip mo ang lahat ng yan. Hindi man natin maibalik ang nakaraan, may natutunan ka naman. Pero anak, kailangan mong magpakatatag. Simula pa lang ito na mahabang kalbaryong pagdadaanan mo. Natin. Hindi ka mag-isa, anak. Kaagapay mo kami ng tatay mo at ng mga kapatid mo. Class dismissed. Daisy, maiwan ka muna. May sasabihin ako sa'yo. Miss Ramos, ano po yun? 6 na buwan na yung ipinagbubuntis mo, hindi ba? Oo. Natutuwa akong nakikita kitang laging pumapasok kahit na pinag-uusapan ka at pinagtitinginan ng mga tao. Malaki na rin ang tiyan mo at lumipas na ang panahong nasusuka ka sa klase at nahihilo. Miss Ramos, ano po bang gusto ninyong sabihin? May trabaho pa po kasi ako eh. Daisy, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo pero parang walang madaling paraan. Miss Ramos? Dahil sa mga absences mo noong mga first 2 quarters ng taon, hindi mo makukumpleto ang grade 11, Daisy. Ginawa ko na ang lahat pero hindi talaga pwede. Po? Pero pumapasok naman na ako eh. Sinubukan ko namang ipasa mga naabutan kong eksamen. Pero hindi sapat yun, Daisy. Kinulang pa rin.
I'm sorry, pero kailangan mong ulitin ang taon na ito. Hindi ka makakapag-move up sa grade 12. Uulitin mo rin ang grade 11. Pero Miss Ramos, inaasahan po ng nanay at tatay ko na matatapos kong taong ito ng maayos. Baka naman po magawan pa natin ang paraan. Kahit ano po gagawin ko, basta hindi lang makakaapekto sa sideline kong trabaho. Miss Ramos, please, tulungan niyo po ako. Ang sakit. Ang sakit na yung Daisy? tiyan ko. Daisy! Oh, Daisy! Bakit parang ang putla mo? Maupo ka muna. Aling Marta, wala po ito. Na-stress lang ako kanina kaya sumakit po ang tiyan ko. Eh sana dumaan ka sa health center muna para nasuri ka kahit papaano ng health worker doon. Ayos lang ho ako, Aling Marta. Itutuhog ko na po mga barbecue para masimulan ko na mag-ihaw. 1 oras na lang darating na mga suki ninyo dito sa karinderya. Asya, sabihan mo ako kung hindi mo na kaya mag-ihaw, ha? Kailangan ko ho itong trabahong to. Nag-iipon pa rin po kasi ako ng pampaanak ko at para rin makatulong sa bahay. Ay, kung danga naman kasi, walang bayag yung nakabuntis sa'yo. Hindi ka pinanagutan. Itinatwa pa yung bata. Ay nako, kakarmahin din yung mga hudas na yan. Huwag na po kayong mainis, Aling Marta. Ipinagpasa Diyos ko na lang po sila. Mabuti yan. Pati ang mga tao dito na laging may side comments sa'yo, huwag mo na lang din pinapansin. Hindi naturuan ng magandang asal ang mga yan. Walang alam kung hindi mahusga ng kapwa. Salamat po sa lahat ng malasakit ninyo sa akin, Aling Marta. Kung hindi dahil sa mga tulong ninyo, baka hindi na namin nakayanan. Hindi madali ang pinagdadaanan mo pero hindi ka sumusuko. Oh, ginabi ka na naman, Daisy. Ilang araw ka nang ginagabi ng uwi Baka masyado ka namang mapagod sa trabaho mo sa karinderya ni Aling Marta. Ayos lang ho ako, Tay. May nag-order kay Aling Marta ng maraming barbecue. Inihanda ko muna para bukas itutuhog ko na lang. Nagpunta dito kanina ang advisor mo. Anak, bakit hindi mo sinabi sa amin? 1 buwan na pala simula nang nalaman mo na kailangan mong ulitin ang grade 11. Sorry po. Wala rin naman po kasing magbabago kahit sabihin ko pa sa inyo. Sinubukan ko nang makiusap sa kanila pero wala pa rin. Hindi pa rin daw pwede. Kaya susuko ka na lang. Pagkapanganak ko na lang ako ulit mag-iisip kung mag-aaral pa ba ako. Hindi ko naman na din kayang pumasok araw-araw sa eskwela kapag nanganak na ako. Walang mag-aalaga sa anak ko. Parehas po kayo ni nanay na may trabaho. Maliliit pa ang mga kapatid ko, hindi naman pwedeng iasa kong buhay naming mag-ina sa inyo ni nanay. Daisy, anak. Hindi ka naman namin inuobliga ng nanay mo na mag-abot sa amin ng pera. Ginagawa namin ang lahat para suportahan ka. At sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo, Tay. Dahil sa walang hanggang pagmamahal at pagsuporta. Kung sana pinahalagahan ko ang lahat ng ginagawa ninyo para sa akin noon, hindi siguro ako nalagay sa ganitong posisyon ngayon. Ay, nangyari na. Tapos na. Okay? Ang mahalaga, bumangon ka at patuloy na lumalaban. Salamat po sa inyo ni nanay. Ano ba? Bumali ka dito. Baka may makakita. Nakikiliti din ako. Katagal naman kasi ng tricycle eh. Gusto ko na makarating sa bahay niyo. Hindi na ako makahintay. Init na ako sa'yo kanina pa. Bango, Rhea. Jared, Rhea, anong ibig sabihin nito? May relasyon kayo? Ano na naman, Daisy? Tanga-tangahan lang. Hindi mo ba nakikita na hinahalikan niya yung leeg ko? Ito nga, may marka pa oh. Ano kami, mag-best friend? Love, huwag mo nang pansinin yan. Tara na, mag-taxi na lang tayo. Baka mas okay na sa biglang liko na lang tayo magpunta. To celebrate our monthsary. Sige, ayos lang. Para may ambience, mas in the mood ang bakbakan. Walang ya talaga kayo. Siguro matagal na kayo may relasyong dalawa. Pinagkaisahan ninyo ko. Sinadya mo sigurong ilapit si Jared sa akin, Rhea, para mapalapit ka rin sa kanya. Ano?
gagawin yun. Isa nagka-developan kami ngayon eh. Isa pa, matagal na kayong tapos. Matagal ka na niyang itinapon dahil malandi ka, isa kang basura. Kayong dalawang basura! Dito ba talaga kayo naglalampungan sa dadaanan ko? Para ano? Para ipamukha niyo sa akin ang ginagawa niyo? Kaya naman pala siniraan mo ko sa lahat, Rhea. Siguro ikaw ang naglagay sa isip ni Jared na malandi ako, no? Masyado ka namang self-centered. Hindi lahat na nangyayari sa mundo tungkol sa'yo. Ako ba ang self-centered? Ilang beses kitang pinuntahan sa inyo. Sabi ng tatay mo nasa probinsya ka. Tapos ito, makikita kita, nakikipaglampungan ka. Hintayin mo na ipanganak ko tong bata at ipapa-DNA test ko para patunayang anak mo to. Mayaman ka pala eh. May pang-pa-DNA test ka. Bakit nagpapako mo pa sa akin yan eh? Kaya mo naman pala buhayin. Pag DNA test ka, meron ka eh. Jared, anak mo to! Kabuanan ko na! Hindi mo pa rin tinatanggap na anak mo tong bata sa tiyan ko. Ang alam ko lang, pwede mong doktorin ng DNA test. At kahit pakitaan mo pa ako noon, sigurado pa rin ako at confident akong sasabihin na hindi ko anak yan. Ayan na pala yung taxi. Tara na. Sayang lang laway mo sa babaeng yan. Ako na lang lawayan mo mamaya. Naman, buong katawan ba? Sakit! Naku, Marte pa to. Kahit mangisay ka pa dyan at mamatay, hindi pa rin ako babalik sa'yo. Dalhin niyo ako sa ospital. Paano bigan ko? Ako yung babae mga anak natin! Kawawa naman. Tulungan niyo siya! Kawawa naman! Ay, tumawag kayo ng tricycle, dali! Tara na, Jared. Baka madamay pa tayo dito. Love, sakay na. Uy, kawawa yung babae. Iniwan na lang bigla. Walang kwenta naman ng dalawang kausap na yun. Tulog! Baby ko! Tulog! Oh, Daisy. Sigurado ka bang kaya mong mag-isa dito? Gagabihin kami ng tatay mo. Pinapapunta kami ng tita Celia mo sa bahay nila para daw kunin ang mga damit ng baby pati na ang lumang bote ng pinsan mo para raw may magamit ka. Nakakahiya naman kay Tita Celia. Hindi ko naman po kailangan ng mga bote dahil breastfeed naman po si Cyrus. Kailangan mo rin daw ng mga bote para kapag minsan napuyat ka at pagod at narito kami, pwede siya sa bote muna. Ibibigay din pala niya ang breast pump niya. Ang dami nang naitulong ni Tita. Wala namang kaso sa tita mong pagbibigay. Hindi lang maihati dito dahil busy siya kaya kami na ang pupunta. Salamat po. Ngayong nanganak ka na, anong plano mo? Iniisip ko pa po, Nay. Cyrus, anak, huwag na umiyak. Padededehin ka na ng nanay. Anak, basta kung ano mang desisyon mo ha, lagi mong isipin ang para sa ikabubuti mo at ng anak mo. Susuportahan ka namin. Salamat po, Nay. Tahana, please, tumahan ka na. Parang awa mo naman na, Cyrus, tumahan ka na. Shh, Tahana. Grabe naman ang pag-iyak niyan, Daisy. Oo nga po, Nay. Ayaw tumigil. Teka nga, bakit umiiyak ka rin? Ayaw po kasi tumahan ni Cyrus, Nay. Ayaw naman magdede sa akin. Bagong palit ko rin ang diaper niya. Hindi ko na po alam ang gagawin. Bakit iyak ng iyak? Akin na nga, ako muna ang kakarga. Tumahan ka na. Hindi ka pwedeng ma-stress dahil hihina ang gatas mo kapag na-stress ka. Ito po, medyo masakit ang ulo ko, Nay. Nay, Ay, ang init ng noon nitong si Cyrus. Teka nga. Ikaw rin mainit. Nilalagnat ba kayong dalawa? Daisy! Daisy! Marco! Marco, ang anak mo! Hinimatay ang anak mo! Nay, Ay, Diyos ko. Buti naman at nagising ka na. si Cyrus po. Sinamahan ng tatay mo, nagpa-x-ray. Ang hinala ng mga doktor, may bronchopneumonia. Ilang araw na rin kayong inuubo, hindi ba? Nay, may sakit ang anak ko. Bakit hindi ko nakita? Bakit hindi ko napansin, Nay? Dahil pagod ka at puyat.
Halos 1 o 2 oras na lang ang tulog mo sa maghapon at magdamag. Gumagawa ka ng yema at pastillas habang nagbabantay at nag-aalaga ng bata. Hindi na kinakaya ng katawan mo ang pagod. Alam naman natin na hindi ako pwedeng magpahinga, Nay. Kailangan ko pa rin kumita kahit papano. Mabuti nga't naibebenta ng mga kapatid ko sa eskwelahan nila ang mga yema at pastillas. Kaya habang nandito ka sa ospital, matulog ka at magpahinga. Nay, wala po tayong pangbayad dito sa ospital. Mababaon na naman tayo nito sa utang. Baka pwede na kaming lumabas ni Cyrus. Magagamot na lang kami. Pwede naman sigurong outpatient lang para walang bayad sa ospital. Huwag mo na munang isipin yan, anak, ha? Matulog ka muna. Gigisingin kita pagbalik ni Cyrus at ng tatay mo. Oh, bakit napatulala ka naman? May gumugulo ba sa isip mo? Daisy? Nay, gusto kong mag-aral ulit. Gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan ng anak ko. Hindi ko man nagawa para sa sarili ko. Gagawin ko para sa kanya. Daisy, pagkatapos mo sa eskwela, doon mo kami puntahan ni Cyrus sa bahay ng tita mo, ha? Opo, Tay. Bye, anak. Mamaya na lang ulit. Huwag na umiyak, ha? Mag-aaral muna si nanay para kapag nakapagtapos na ako, may maayos na ako na trabaho at may pampaaral na ako sa'yo kapag lumaki ka na, okay? Ay siya, lalo pang nilakasan. Mamaya na lang ulit, anak ko. Nay, alis na po ako. Ah, eto ang baon mo. Salamat po. Para namang ang tagal kong mawawala. 1 beses isang linggo lang naman ako pumapasok. Buti na lang may alternative learning system dito sa lugar natin para sa senior high school. Napakalaking tulong talaga. Totoo yan. Mahusay itong programa ng DepEd para sa mga batang magulang. Tama po. Nay, Tay, alis na po talaga ako. Ah, sige, mag-iingat ka. Hindi mo mapatahan ang apo mo. Akin na nga. Patahan na, apo ko. Oy, Selena, nakita ko si Dario kahapon ng umaga habang bitbit ko si Cyrus. Nung papunta kami sa karinderya ni Aling Marta para bumili ng ulam. Ah, sinong Dario? Yung tatay ng walang hiyang ama ni Cyrus. Ah, o tapos? Ayun, tinitigan lang niya yung apo natin. Tapos, umalis na. Nako, mag-iingat tayo at baka may binabalak na masama ang mag-ama na yan. Kamukhang kamukha ng walang hiyang Jared na yun si Cyrus. Hindi maipagkakailang anak talaga niya. Ngayon pa nila itanggi. Kahit ang mga kapitbahay sinasabi yan. Ay, masyadong malalim ang sugat na iniwan ng walang kwentang pamilyang yun sa anak natin. Ang balita ko nga rin, nabuntis daw nung Jared itong si Rhea. Nakaarma na sila. Sa tingin ko karma talaga. Kaso, kawawa rin eh. Nakunan daw yung Rhea. Ito ay balita lang ni Aling Marta. Alam mo naman sa karinderya niya, marami siyang nasasagap na balita. Ay, hindi sige. Huwag na lang natin ipalam to kay Daisy, ha? Maayos na ang lagay niya kahit papano. Hindi makakatulong kung magugulo pa ang isip niya sa mga ganitong bagay. Ngayon pa na naisip niyang bumangon ulit at mas magsumikap pa. Daisy, tingnan mo itong anak mo. Puro kalokohan. Lola Marta, layon ako! Layon! Rrrr! Anak, huwag masyadong kulitin si Lola Marta. Maraming customer mamaya. Hindi makapagluto si Lola Marta dahil sa kakulitan mo. Nay, pwede naman mag-wait ang mga kakain eh. Masarap ang pagkain dito po, di ba po? Ay nako, bolero pa itong batang to Daisy. Oh, anong oras pala ang pasok mo? Online class ko mamayang gabi. Ay, puyat ka na naman yan. 4 na taon na ho akong puyat. Worth it naman ang puyat. 2nd year college na ako at malaki na tong makulit na batang to. Malaki na po talaga ako, Nainay, kasi I'm 4 years old na po eh. Oh, siya. Pagkatapos mong magtuhog ng barbecue dyan, umuwi na kayo nitong si Cyrus. Birthday ng tatay mo ngayon, hindi ba? Ay naku, oo nga pala. Ang cake ni tatay hindi ko pa nakuha. Sige po, Aling Marta, salamat ha. Tatapusin ko na to at ang dami ko pa nga palang aasikasuhin sa bahay. Hindi ka naman nauubusan ang gagawin. Lalo na at may chikiting kang ganito ka-cute. Tutulungan po ni Cyrus ikaw, Nainay.
Ako na po magtutuhog ng BBQ. Barbecue? Cute mo talaga, anak. Kaya mahal na mahal ka ni nanay eh. Kapag di ako cute, hindi mo na ako love po. Love pa rin, syempre. Lahat ng pagpapakahirap ko sa buhay, anak, ay dahil mahal na mahal kita. I love you, anak. I love you too po, Nay-Nay. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa